yung hindi ko makalimutan talaga sa buong buhay ko, yung pagre-ranger ko. SR class 163. Kami na class ay kalahati private, kalahati regular, organic. Doon ko talaga hindi makalimutan, tismisyong kami sa hulo. Na unang briefing sa amin, sabi ng aming cruise director, kainin nyo na ang dapat, hindi nyo makain, baka hindi nyo na makakain sa sunod. At sa yung first engagement namin, yung unang seksyon, hanggat sinabihan ako ng section leader ko, Ranger Sumara, ikipay yung high ground. Hanggat nagparpait kami ng 30 minutes, nakarecover kami ng body count na 2. At yung susunod na araw, patuloy kami naglalakad, hanggat nga may naupian na naman kami. Hanggat nga yung team ko naka-engage. Yan, kalakad kami. Ayun na? Oh. Yung naglalakad kami, makikita yung lead scout ko na upihan niya na 4 na tao. Hanggat niya dinandahan namin nilapitan, kasi sila ay nag-uusap. Hanggat na pinutukan ng lead scout ko, at biglang nagsigaw siya ng Sir Mister to the right. Hanggat sigaw yung section leader ko nga, assault. Pag assault namin, pag change mag, tayo uli, assault. Hanggat nawala yung nagtakbuhan yung kalaban namin. Hanggang 20 minutes lang yung engage namin. Hanggat napagpatuloy naman namin na naglalakad, hanggat napaikot-ikot kami, hanggat may naupihan na naman kami ng isang tao nga naglalakad. Hanggat na dinapang namin at dinikitan at hinuli, hindi interrogate. Hanggat niya tinuro yung mga baril, yung 5 bahay na may baril, dinadahan-dahan namin dinapang. Ang distansya is mga 50 meters. May tao na yung bahay. At dinadahan namin nilapitan, isa kaming section. At pag sabi ng section leader ko na si Lieutenant Alfonso, biglang assault yung bahay. Kanya-kanya kami, may mga kanya-kanyang bahay, tag-4 na kami. 5 bahay. May tao na bigla sila kasi merong ang tao puro babae. Pag pasok namin, baril lang yung kailangan namin. Itinuro na agad ng babae ang babae yung baril kasi dahil sa katatakot. Ay nakikita niya yung mukha namin na grabing mga biguti. Pagkatapos noon, bigla kami nag-withdraw, nagmadalian kami palabas hanggat nakarating kami sa mga 3 click. Palayo na palayo. At pagkagabi noon, ibinigay na namin yung recover namin sa aming cruise director. Pagkagabi, mayroon naman kaming positive info. Prepare na naman kami, briefing. Ay yun ang sabi ng cruise director namin, the last move nyo na to. Yung naglakad kami galing lang yung briefing niya kami, naglakad na kami galing sa 2nd SRB Battalion sa Budaho, papunta sa objective namin. Hanggat naglalakad kami, hindi pa kami nakalakad ng 2 kilometers. Gabi, bigla kami naka-engage agad. Pinutol yung 2 team sa likod. Yung team ko at yung yung seksyon namin, pinutol. Team leader ako noon. Yung kaputol, umabanti sa amin ng 15 meters. Yung kami naiwan na putol, umatras din kami ng 10 meters. Kaya yung distansya namin is 25 meters sa kasama sa trupa namin. Hanggat nagputukan na kami, kasi hindi namin alam kung sinong babarilin namin kasi gabi. Hanggat na mayroon kaming password na Musang Panther. Hanggat pa magsabi ka ng Musang, magre-reply din minsan yung kalaban na Pantil. Kaya hindi namin alam kung sinong barilin. Nagkahalo-halo na yung wandid namin at Kia, yung namatay niya kasama namin. Hanggat na ako may team leader, yung doon na nalaman kung sinong team ang nawala. Hanggat na patuloy kami nagpuputukan. Hanggat sa pagdating ng nag-request kami ng
105. Hindi rin maputukan kasi yung tropa namin at saka yung kalaban nagkahalo. Hanggat na sumigaw yung team ko na may tama siya. Kaya humingi ako ng ceasefire doon sa section leader ko. Ceasefire muna kasi yung tao ko sumigaw may tama. Hanggat na pag-ceasefire, kinuha ko yung tear scout ko at dinapang ko yung tao ko na may linya. Andun ko rin nakita yung 2 taong natumba. Sinabi ko sa section leader ko, "Sir, may 2 taong nakashort doon, nakasibilyan, tumba na." Kaya inatras ko yung tao ko at ilinya ko. At dinapang ko rin yung isang team, ma-align lang kasi mahirap ang crossfire. Kasi gabi. Mula nung nag-change kami, pag magputukan kami, putok din yung kalaban. Pag magtigil kami, tigil din yung kalaban. Hanggat noon, nagbibilangan na kami. Abot na kami ng 1 hour. Kaya pinahanap, kuha na yung tao kung kumpleto. May isang tao ako na, lead scout ko na, hindi ko talaga ma-identify kung saan. Hanggat nag-request kami ng player, nagpaputok. Hanggat pagpaputok ng player, hinanap ko yung aking kasama, yung lead scout ko. Hindi ko na talaga nakita. Hanggat nawala naman yung ilaw, nag-request na naman kami ng isa. Pag 3 request, hinanap ko naman doon sa kabila, nakita ko na yung 2 taong kalaban namin na mamatay. Hanggat pagdating ko doon sa dulo, kasi yung kalaban nag-i-spot din ng lighter. Nag-volume fire yung tropa nga naiwan ako doon sa dulo. Kaya grabing sigaw ng section leader ko na, ceasefire, ceasefire. Si Ranger Sumarian naiwan doon sa encounter site. Kaya yun, pag ceasefire nila, tumakbo ako bumalik. Doon ko nirealize na kung nakasali ako doon, baka nadala pa ako ng kalaban doon. Kasi yung kalaban, dinadapang din na yung kalaban, yung tropa nila. Hanggat noon, mga 1 hour and 20 minutes na encounter namin, hindi talaga mahagilap yung lead scout ko. Nag-request kami uli ng player, isang putok pa. Nag-iba ako ng daan. Andun nakita ko yung katim ko. Natumba na siya. Wala na. Kaya pag sabi ko na doon na siya, kaya doon nagsisigawan kami nga, wala na yung team namin na si PFC Elite Pikahas. Hanggat na-organize ko yung tropa ko, nabuo ko na lahat. Hanggat naabot kami ng 1 hour and 25 minutes. At nag-advise na gin-clear na namin lahat. At gin-ibak namin yung palabas, yung mga wanted namin at saka yung kiya namin. Doon ko na malayan pala yung team ko. 3 lang kami pala, walang sugat. Kaya pagka umaga noon, binalikan namin ng umaga. Kasi ang sabi ni Sir, nag-iba kami papunta sa ISF. Doon namin dinala yung aming mga wanted at saka yung Kia. At pagka 1 hour lang pahinga, binalikan na namin. Pagdating namin doon, isa lang yung nahahanap namin. Kami na nag-lead scout ni PFC Lumo, ako at saka si Sir Langsang. Ay, yung pagkakita namin yung tao, sabi ko, "Sir, ito na sir, yung nakita ko ng kagabi." Pag-organize uli ng team, doon ko na na-realize nga team leader ako, nagiging teal scout na lang ako sa bilang team. Sinalpak na ako doon kasi wala naman yung team ko, puro na wanted. Doon ko na-realize, pag team leader ka, hindi mo lahat, responsibilidad mo as a team mo. Lahat na galaw sa'yo, lahat kung anong i-recover mo, ikaw pa rin tawagin ng tao mo. Meeting engagement niya, pinutol yung team mo. Hindi mo alam kung anong ikuman mo. Kasi mismo ikaw magcha-challenge ka sa Section 1 team. Pag sabi mo na Panther, marunong din magsagot yung kalaban mo na Musang. Yung titingnan mo na lang yung pronunciation. Doon ko talaga ni-realize na as team leader, pag may tama yung tao mo, wala ibang tawagin kundi team leader niya. Kaya ikaw team leader, gagawin mo talaga at kahit medyo walang kuwang ka, dadapangin mo yung tao mo kasi asa tao mo yan. Hanggat niya yung isang team din, niya, sa kabilang team, yung team leader niya, pumasok din doon sa section, sa second section, ako na rin nag-ayos sa tao niya kasi wala na silang team leader.
Pagdating naman sa Papa Whiskey, sa akin, dapat ngayong araw na to, pag may lakad, iba-ibahin. Kasi ma-challenge din nila. Pag Panther, musang din isagot nila. Doon na lang kayo magkakabulan sa pronunciation. Bakit ano sinabi ba? Pag magsabi ka na musang, sasagot din yung kasama mo, Panther. Pero sa kanila, Pantil. Pag sabi mo na Pantil, sasagot nila, musang. Kaya hindi mo alam kung sinong barilin mo. Sa akin, senior NCO, sa akin leadership, yung una kong kinukuha sa mga team ko, una kong kinukuha yung performance nila, kung condition bang katawan nila, at kung may problema, dinadaan ko muna sa joke, bago diretsuhin sila sa problema nila. Kaya sinasabi ko sila, lalo na kung may mga lakad, pag may problema siya, pagpapayuhan ko muna. Iwan mo muna yung problema mo ito sa baba, para pagdating sa bukid, makakonsentrate ka. Pagbalik mo naman sa baba, tutulungan ka at ayusin natin siya. Kasi yan, kung dalhin mo yan sa taas, dalawa na yung problema mo doon. Baka doon ka pa madisgrasya. Yun pala yung pinapaalala ko sa nila as a senior NCO. Huwag mong biglayin. Idahan mo muna sa mga joking bago mo mukha yung kilitin nila. Sa akin naman, sa pagdadala ko ng tao, huwag kang magpakita ng negatibo sa kanila. Ipakita mo na kahit medyo alanganin ka, matapang ka pa rin. Para sila, hindi na sila magdadalawang isip. Kasi kung ipakita mo sa kanila nga medyo alanganin ka, mag-alanganin din yan sila. Pero pag makita nila nga, okay itong team leader ko, kahit mabigat na yung dala ko, dinadaan na pa rin ako sa joking, mawala rin yun. Kaya pinapakita ko talaga yan, lahat sa team ko. Kaya sa akin, hindi man ako perfecto parang ilang bisis na ako nagdadala ng tao, wala akong minasabi na nagnegatibo sa aking pagdadala. Yung pinakahirap talaga yung sa akin tao, yung lalo na kung may problema sa pamilya. Yung team organization is siyam yan palagi. Kaya 2 ang maiwan, 7 yung maglalakad. Hanggat yung 7 na yan, nakabalik na sa bukid at yung 2 yan nakapagpahinga. Pag family problem, kinakausap ko muna yung 7 na yan, nakagaling sa taas. Kung siya man idadali natin, tapos may problema pa siya sa pamilya niya, hindi rin yan makakonsentrate sa taas. Intindihin nyo muna, hindi talaga natin mukha niyan, pagdating araw baka tayo naman. At saka sinabi ko rin sa aking officer, sabi niya, bakit kayo na lang palagi, wala yung iba sa yung 2? Sir, major problem is family. Ganun pa rin, sir, kung siya pa rin isasama ko sa taas, 2 na yung problema, sir. May problema pa dito sa pamilya niya, sir. Tapos may lakad tayo, sir. Hindi rin siya makakonsentrate. Naintindihan rin, sir, ng team ko. Sa sunod, sir, pag may lakad, babawi na rin din siya. Camera rolling. Ayong aking pinapaintindi palagi sa aking team. As a senior NCO, ganito ako magpaintindi sa aking team. Na, pag anong tasking mo, gampanan mo. Kasi yan, pagdating ng araw, hindi ka lang palagi dyan sa posisyon mo na yan. Baka pagdating ng araw, yung posisyon ko, mag-senior NCO, ikaw na rin sa posisyon ko. Kaya ngayon, proseso yung natin, yung posisyon, pagdating ng araw, pataas ka rin pataas. As a senior NCO, ito dapat ang gagawin natin, priority natin yung trabaho natin, kasi ito yung nagbubuhay sa pamilya natin. Ang pamilya natin, may lugar din yan sila pag hindi tayo busy, lalo na pag makababa na tayo, sila naman yung communication natin. Pero pagdating dito man sa trabaho muna tayo. Ay, responsibilidad natin to. Dito tayo nabubuhay sa trabaho natin. Ay, sundalo tayo. As a senior NCO, kailangan ko rin alamin yung mga potensyal ng aking ka-team.